Ginunita sa iba't ibang panig ng bansa ang pagsisimula ng Holy Week habang sa Vatican, sinurpresa ni Pope Francis ang mga deboto. Magbabalita si Hannibal Talete. Sakay ng wheelchair, binati ni Pope Francis ang mga nagpunta sa St. Peter's Square sa Vatican, kasabay ng Palm Sunday. Maya't maya rin siyang nakikipag-usap sa mga nadadaanan. Tila gumaganda na talaga ang kanyang pakiramdam dahil kapansin-pansing wala na ring nakakabit na hose sa kanyang ilong para sa oxygen. Noong Marso lang nang ma-discharge mula sa ospital ang Santo Papa dahil sa lung infection. Dito naman sa Pilipinas, pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang pagbabasbas sa palaspas ng mga nagsimba sa Manila Cathedral. Sinundan ito ng prosesyon na senyales ng pagpupugay sa pagdating ni Jesucristo sa Jerusalem. Dagsa rin ang mga mananampalataya sa Quiapo Church. Mas makahulugan din ang paggunita ng Semana Santa ngayong taon para sa kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Nagtipon-tipon din sila para dumalo sa idinaos na misa sa Arnold Jansen Kalinga Foundation sa Maynila. Isa sa mga dumalo ang tiyuhin ni Kian de los Santos, ang binatilyong napatay sa anti-drug operations noong 2017. Nakiisa naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsisimula ng Semana Santa. Nananawagan si PBBM sa mga Katoliko na magnilay sa sakripisyo ni Jesucristo. Ayon sa Pangulo, gaya ni Kristo, naway manatili tayong matatag at puno ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Hinikayat din ito ang mga Katoliko na humanap daw ng lakas sa pamilya at maging masigasig sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, lalo na para sa mga nasalaylayan ng lipunan. Sa Holy Week message naman ni Vice President Sara Duterte, sinabi niyang magsilbing ilaw ang sakripisyo ni Jesus para patatagin ang pananampalataya sa panahong nagiging mahina, nawawala ng pag-asa at punong-puno ng pasanin, galit at mga hangaring laban sa kapwa. Nagsimula namang dumagsa ang mga pasahero sa NAIA. Ang grupo ni Raul, inagahan na ang pagpunta sa airport para hindi na maipit sa traffic. Para sa biyahe pa Antique. Bakasyon. Baka nakapag-leave kami sa trabaho namin para makapagbakasyon lang kami sa 2 linggo. Para solid naman. So doon kayo muna mag-Holy Week? Doon na kami mag-Holy Week. Sina Marivic naman, alas 6 ng gabi pa umalis ng Mindoro papunta ng NAIA. Mula NAIA, bibiyahe sila patungong Davao. Sa Davao, kasi may, kumbaga, mga missionary po kami. Okay. Christian missionaries. Yun, doon po ngayong schedule ng namin. Holy Week. Actually, papunta pa kami Surigao. Magta-travel pa kami papuntang Surigao. Gaya sa NAIA, sunod-sunod na rin ang dating ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Punuan na ang mga bus pa Batangas at Bicol. Kaya naman, ang mag-asawang ito, inilaban na ang pagsakay sa ordinary bus kahit malinsangan ang panahon. Kailangan bukas ang bintana para di mainit. Pagtsaka na lang. Kailangan Paalala ng pamunuan ng terminal, ipinagbabawal ang pagdadala ng mga flammable materials at matutulis na bagay. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.